Quick update muna sa inyo mga idol bago tayo magpatuloy. Naabot na pala natin ang lahat ng latest chapter ng mga nire-recap natin kaya abang-abang lang kayo para sa mga next part nila. Sa ngayon nagbabasa pa ako ng manhwa na nirekomenda ninyo kaya baka sa mga susunod na araw ay mayroon na tayong bagong i-recap. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel at sana ay manatili kayong sumusubaybay sa ating mga upload. Yun lang mga idol at sana mag-ingat kayo palagi kaya simulan na natin. Lumipat naman ang eksena sa isang nasusunog na lupain habang matinding hinihingal ang batang si Beju. Habang hawak-hawak nito ang napupuno ng dugong kutsilyo sa kanyang kamay ay mayroon tayong makikitang isang lalaki na wala ng buhay at nakahandusay sa lupa, kung saan habang patuloy niya itong pinagmamasdan sa nasusunog na lupain ay wala na siyang may nasabi kundi siya ay mapunta sa impyerno. Nang bigla namang mayroong isang paa ang lumapit sa kanya, nagsasabi na ito ang presyo na kanyang kinakailangang bayaran at ang kagaya nitong tao ay hindi tatanggapin sa loob ng impyerno. Habang siya ay nagpapatuloy na lumalapit kay Beju ay dagdag naman itong nasabi na gayunpaman, ang mga kapalaran ng mga taong mayroong bahid ng dugo sa kanilang mga kamay ay hindi naiiba. Habang patuloy namang nasusunog ang mga bahay at makikita natin ang mga bangkay na nagkalat sa paligid ng bayan, nasabi naman ng lalaking mayroong puting buhok na kinatawan ng Kaniya Merchant Union na si Evoke, na gaya ng ipinangako ni Beju, ang kanyang buhay ay sa kanya na ngayong pagmamay-ari. Kung saan siya ay napatitig na lamang sa kanya habang patuloy na hinihingal. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan habang si Beju ay mabilis na sumusugod sa loob ng dungeon. Ang tagpong ito ay hindi naman inaasahan ni Ralph at Elle kaya ito ay kanilang ikinabahala. Nang si Beju ay makalapit sa kanilang dalawa ay nagawa naman itong mahiwa ang kanilang mga katawan sa maraming piraso, ngunit hindi niya naman inaasahan na ang kanyang mga nagawang maaatake ay mga ilusyon lamang kaya labis niya itong ikinainis. Nang bigla namang sumulpot sa kanyang harapan ang maraming bilang ng clone ni Elle at Ralph para siya ay atakihin. Kaya agad naman niyang itinapon ang kanyang sandata papunta sa mga ito para gumawa muli ng pag-atake ngunit makikita natin na ang kanyang nagawang matamaan ay isa pa ring ilusyon gamit ng charm ni Piro. Dahil dito ay bigla naman siyang inatake ni Elle gamit ng kanyang staff subalit agad niya naman itong nagawang maharang habang napapaisip na ang mga ilusyon ay hindi mapanganib subalit ang kanyang problema ay ang mga totoong katawan nakahalo sa mga ilusyon. Habang napapasabi si Piro na siya ay kanilang tapusin na kaagad dahil hindi niya mapapanatili ang kanyang skill ng panghabang buhay ay agad namang sumugod ang mga natitirang ilusyon papunta kay Beju. Ngunit habang siya ay inaatake ni Elle gamit ng kanyang staff ay bigla na lang itong naglaho sa kanyang harapan. Gamit ng kanyang penetration monocle ay kaagad niya naman itong nahanap, kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at dali-daling nagpakawala ng maraming bilang ng mga fire arrow papunta sa kanya. Sa sandaling ito ay tumama sa kanya ay naglikha naman ito ng napakalaking pagsabog na umabot pa sa kinaroroonan ni Piro kaya siya ay napatakip ng kanyang mukha. Nang bigla namang sumulpot sa kanyang likuran si Beju habang angat-angat nito ang kanyang sandata para siya ay atakihin. Agad namang napalingon si Piro nang may pagkabigla at pagkabahala dahil hindi niya ito inaasahan. Nang bigla namang may ngiting napasabi si Piro na inaakala niya ba na siya ay kanyang mahuhuli, at kaagad itong sinuntok ng napakalakas sa kanyang katawan, kung saan dahil sa lakas nito ay nasuka siya ng dugo. Makikita naman natin si Piro sa malayo habang hawak-hawak ang isang charm, nagsasabi na hindi niya malalaman kung sino ang tunay sa hindi. Nang bigla namang nawala ang ilusyon sa kaharap na kalaban ni Beju at ito ay bigla na lang na naging si Ralph, nagtatanong kung ano ang problema dahil kani-kanina lang ay napakakampante nito. Dahil hindi tumama ang ginawang pagsuntok ni Ralph ay itinapon ni Beju ang kanyang sandata. Subalit may malaking tuwalang itong nagawang maiwasan ni Ralph sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang ulo. Nang bigla namang hinigpitan ni Beju ang kanyang pagkakahawak sa kadena na nasa kanyang sandata, kung saan nagawa niya itong mapulupot sa leeg ni Ralph kaya labis niya itong ikinabahala. Para ito ay kanyang mapigilan ay kaagad namang nagpakawala ng isang malakas na pag-counter si Ralph habang nagsasabi na hindi siya mamamatay ng ganito na lamang kadali. Subalit agad namang nag-teleport si Beju papunta sa kanyang likuran sabay hila ng kanyang mga kadena na nasa kanyang leeg. Makikita naman natin ang pagdiin nito ng napakahigpit sa kanyang leeg kaya siya ay unti-unting hindi nakahinga.
Bago pa man mawala ng malay si Ralph ay bigla namang sumulpot si Elle at kaagad na hiniwa gamit ng kanyang dalang kutsilyo ang kadena para siya ay magawang makawala. Kasunod nito ay sinipa naman ni Ralph si Beijo sa kanyang likuran, kung saan may panggagalaitin nitong nasabi sa kanilang dalawa na sila ay mga basura. Para maalis ang mga ilusyon ay napagdesisyonan naman ni Beijo na mag-teleport papunta kay Piru para siya ay unang patayin, subalit bigla namang naharang ang ginawa nitong pag-atake gamit ng staff na napapalibutan ng telekinesis. Ginalaw naman ni Elle ang kanyang kamay na nagpapalabas ng telekinesis sa iba't ibang direksyon kung saan makikita natin ang kanyang patuloy na pagkontrol sa kanyang staff para patuloy na atakihin si Beijo. At habang ang pangyayaring ito ay nagpapatuloy, habang hinihingal naman si Piru ay may namamangha nitong nasabi na ang mga taong ito ay talagang mga halimaw. Ito ay dahil hindi na masabayan ng kanyang mga mata ang kanilang pakikipagbakbakan sa loob ng dungeon dahil sa bilis ng kanilang paggalaw sa paligid. Nang bigla namang nagpalabas si Ralph ng isang malakas na pagsuntok subalit nagawa lang agad na makapag-teleport ni Beijo. Habang patuloy naman ang pakikipagbakbakan nitong babaeng tagasunod ng Black Magician ay bigla naman siyang nagawang mahuli ni Ralph sa pamamagitan ng pagsiko nito sa kanya kaya kaagad siyang sinugod ni Elle para siya ay saksakin. At dahil wala na siyang may mapupuntahan ay kaagad naman itong itinusok ang kanyang sandata sa lupa at bigla na lang itong lumiwanag. Ito ay dahil sa kanyang ipinalabas na skill na tinatawag na Dark Flare, na siyang gumawa ng isang kulay lilang dambuhalang sandata na nagpalabas ng malakas na pag-atake sa paligid. Nagawa naman itong matamaan si Ralph kaya siya ay tumilapon papalayo, habang ganoon din ang naging sitwasyon ni Elle subalit kaagad naman siyang nagawang masalo ni Piru. Maya't maya pa ay may makikita naman tayong pagkahulog ng isang kutsilyo kasabay ng pagtulo ng mga dugo. Ito ay galing kay Beijo na nagawang masaksak ni Elle kaya habang hawak-hawak nito ang kanyang nagdudugong braso ay pag-alit nitong nasabi na papatayin niya ang lahat ng mga ito kahit na ano pa ang mangyari. Nang bigla namang yumanig ang lupa sa kanilang kinaroroonan kaya kaagad na napalingon si Beijo sa pagkabahala. Subalit huli na ang lahat dahil kaagad lang siyang naabot ng rumaragasang tubig. Kaagad namang lumubog ang kanilang kinaroroonang parte ng dungeon dahil sa bilis ng pagpuno ng tubig sa paligid. Dahil si Piru ay nalulunod ay kaagad namang lumangoy papunta sa kanya si Elle para siya ay kanyang sagipin. Makikita naman natin si Ralph na hindi naabot ng tubig dahil nagawa nitong matusok ang kanyang kutsilyo sa isang malaking haligi. Habang makikita naman natin si Beijo na unti-unting nalulunod sa baha. Nang bigla na lang nagliwanag ang mga mata nito, kung saan kaagad nitong nagawang makapag-teleport palabas sa tubig at mapunta kay Ralph para agad siyang maatake. Subalit hindi pa dito nagtatapos dahil habang patuloy na nahuhulog si Ralph ay tumungtong pa si Beijo sa isang haligi para muli siyang balikan at muling atakihin. Habang angat-angat ni Beijo ang kanyang sandata at naninilim ang kanyang mukha ay nasabi naman nito na silang lahat ay kanyang papatayin. Napalingon naman si Ralph sa labis na pagkabahala, ngunit siya ay huli na dahil bago pa man siya makagalaw ay kaagad siyang naabot ni Beijo para siya ay saksakin sa kanyang likod. Na siyang lumusot naman sa kanyang tiyan kaya siya ay mas lalong nasuka ng dugo. Kasunod nito ay ang kanilang pagkalaglag papunta sa tubig, kaya habang daladala ni Elle si Piru ay napasigaw na lamang siya ng pangalan ni Ralph sa labis na pag-aalala. Habang patuloy na rumaragasa ang tubig ay makikita naman natin ang biglang pagkalat ng mga dugo sa paligid. At nang si Beijo ay mapunta sa ilalim ng tubig ay kaagad naman itong ipinalabas ang kanyang sandata para muling atakihin si Ralph. Agad niya naman itong sinaksak ng ito ay kanyang makita subalit ito ay hindi tumama kaya si Ralph ay kaagad na nagpakawala ng isang pagsuntok. Ngunit bago pa man ito matamaan si Beijo ay bigla na lang itong nag-teleport. Agad namang lumingon si Ralph para siya ay sundan. Nang bigla na lang siyang nasuka ng dugo dahil umeepekto na sa kanyang katawan ang lason na kanyang nakuha sa pagkakasaksak sa kanya. Nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil napansin niya na muling sumulpot si Beijo para siya ay tapusin. Kaya agad naman itong iniangat ang kanyang kamay para magawang maharang ang pag-atake nito gamit ng kanyang palad. Mas lalo namang nasuka si Ralph dahil dito, subalit habang patuloy niyang hawak-hawak ang kamay ni Beijo ay bigla na lang nitong ipinalabas ang kanyang nagliliwanag na kwintas. Na siyang agad niyang ginamit para magpalabas ng skill na kaagad namang naglikha ng napakalaking liwanag sa buong paligid ng dungeon. Nagawa namang masilaw si Beijo dahil dito, kaya nang maibukas niya ang kanyang mga mata ay labis na lang siyang nagulat dahil bigla na lang siyang nagawang maatake ni Ralph sa kanyang lagay.
Habang gamit nito ang kanyang skill na tinatawag na Dispel ay hindi naman ito mapaniwalaan ni Beidou dahil bigla na lang nitong napagaling ang kanyang sarili kasabay ng pag-alis nito sa lason kaya natanong niya kung ito rin ba ang kanyang ginamit kay Elle. Bago pa siya matamaan ng suntok ni Ralph ay kaagad naman siya na muling nag-teleport sa likuran nito para siya ay muling sorpresang atakihin, subalit bago pa man ito na muling masaksak si Ralph ay bigla na lang nasangga ang kanyang pag-atake nang biglang sumulpot na isang kulay dilaw na barrier. Ang barrier na ito ay dahil sa skill ni Ralph na tinatawag na Holy Magic Shell na hindi niya naman magawang masira. Kasunod nito ay labis naman ang kanyang pagkabigla dahil nagawa ni Ralph na mapalusot ang kanyang kamay sa barrier para magpakawala ng isang pagsuntok. Ang mga pagsuntok na ginagawa ni Ralph ay nagagawa naman niyang maiwasan, ngunit bigla na lang nitong inikot ang kanyang kamay para siya ay muling umatake. Nalabis namang ikinabahala ni Beidou kaya siya ay napakagat ng kanyang ngipin. Dahil napansin niya na siya ay matatamaan ay agad naman siya na muling nag-teleport bago pa siya maabot ng pagsuntok ni Ralph, kung saan napaisip siya na ang galaw ng bastardong ito ay nakakabahala. Dahil pansin nito na nahihirapan si Beidou ay labis naman itong ikinatuwa ni Ralph, at habang siya ay nasa loob ng kanyang barrier at hindi naaabot ng tubig ay nasabi naman nito na naging mahirap sa kanya ang hindi pagpansin sa pagmamayabang nito. Sinubukan namang gamitin ni Beidou ang kanyang skill na teleport gamit ng kanyang item subalit bigla na lang itong hindi gumana. Kaya kaagad naman siyang sinugod ni Ralph habang nagsasabi na tapusin na nila ito ngayon. Nang maabot niya si Beidou ay nagpakawala naman siya ng isang napakalakas na pagsuntok na sumira sa isang makapal na haligi ngunit nagawa namang makaiwas ni Beidou dito. Sinubukan naman siyang saksakin ito pero hindi niya ito magawa dahil sa barrier na nakapalibot sa kanya. Kaagad namang nagpalabas ng pag-counter si Ralph habang nagsasabi na hindi ba nito nauunawaan na ang kanyang mga ginagawa ay walang saysay. Subalit kaagad lang itong nag-teleport sa kanyang likuran para subukan siyang muling atakihin. Ngunit alam na ni Ralph ang kanyang gagawin kaya bago pa man siya makalapit ay muli niya itong nasuntok ng napakalakas habang napapasabi na mukhang hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Nasuka naman ng dugo si Beidou sa ginawa nitong pag-atake, ngunit hindi pa ito nagtatapos dahil muli pa siya nitong sinuntok habang nagsasabi na huwag siya nitong gawing tanga dahil alam nito na siya ay sumusulpot sa kanyang likuran pagkatapos nitong maglaho. Dahil tatapusin na nito si Beidou ay nasabi naman niya na ang kanilang laban ay naging masaya, nang bigla namang sinaksak ni Beidou ang kanyang barrier at sabay activate ng kanyang malakas na skill na Dark Flare, na siyang naglikha naman ng isang napakalaking pagsabog sa paligid. Ang skill nito ay nagawa namang masira ang barrier ni Ralph, kaya agad niya naman itong sinugod at habang angat-angat niya ang kanyang sandata para siya ay saksakin at nagpapalabas ng nakakatakot na mukha ay nasabi naman nito na ito nga ay tunay na naging masaya. Ngunit bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ito ay dahil bago nito masaksak si Ralph ay mayroong bigla na lang sumulpot na isang fire arrow papunta sa kanya na siyang pumutol ng kanyang isang kamay. Sa malayo ay may makikita naman tayong isang barrier, kung saan naruroon ngayon si Elle sa loob habang hawak-hawak nito ang kanyang nag-aapoy na staff kasama si Pyro sa kanyang likuran. At dahil naagaw ang atensyon ni Beidou ay kaagad naman siyang sinugod ni Ralph habang angat-angat ang kanyang kamao para siya ay muling suntukin habang napapatanong sa kanya kung saan siya tumitingin. Ang tagpong ito ay labis namang ikinagulat ni Beidou subalit siya ay huli na dahil nagawa siyang masuntok nito ng napakalakas. Kung saan dahil sa lakas nito ay nagawang masira ang isang haligi dahil sa kanyang pagkakabangga dito at nagawa nitong tumilapon papunta sa pader. Kasabay ng pagbangga ni Beidou sa pader ay bigla namang pagkabiyak ng item nito na nagbibigay sa kanya ng skill para siya ay magawang makapag-teleport. Maya't maya pa ay tuluyan naman itong nasira kaya labis na lang ang naging pagkabahala sa kanyang mukha. Dahil dito ay naiinis naman itong naisip na sa puntong ito ay hindi na nito magagawa ang utos sa kanya ng kanyang pinagsisilbihan na si Evoke. Subalit kinakailangan niya itong magawa kahit pa na ano ang mangyari kaya kaagad naman siyang bumangon at muling sumugod papunta kay Elle at Pyro na nasa loob ng isang barrier. Ngunit bago pa man siya makalapit ay bigla na lang sumulpot sa harap nito ang ipinalabas ni Elle na malakas niyang skill na tinatawag na revolver. Kaya walang pag-aalinlangan din itong ipinalabas ang kanyang skill na Dark Flare para ito ay kontrahin. Habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang pag-counter sa skill na ipinalabas ni Elle, naisip naman nito kahit na isakripisyo pa nito ang kanyang buhay ay kinakailangan niyang patayin ang lahat ng mga ito at huwag silang hayaan na makalabas pa ng nabubuhay.
Ngunit habang hawak-hawak nito ang kanyang sandata ay bigla naman siyang nilamon ng apoy at nagawang maputol ang isa pa niyang natitirang kamay. Kasabay nito ay ang pagkasira ng kanyang skill at ang kanyang pagkasunog. Subalit kahit na ganito ay nagawa naman nitong makagat ang kanyang sandata at muling magpatuloy na sumugod habang napapaisip na itong lahat ay para sa kanyang pinagsisilbihan na si Evoke. Nang bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakikita. Ito ay dahil sa harap nito ay si El na naghahanda ng kanyang ipapalabas na fire arrow habang nagsasabi na siya ay mayroon pang natitirang palaso. Nakaagad niya namang pinakawalan papunta sa sumusugod na si Beidou sa malayo, kung saan ito naman ay kaagad na umabot sa kanya. At habang nasisilayan nito ang fire arrow na paparating sa kanya ay sumagi naman sa kanyang isipan ang kanyang master na si Evoke, kung saan kanyang nakikita na inaabot nito ang kanyang kamay papunta sa kanya habang nagpapasalamat sa kanyang mga ginawa. Habang nasisilaw sa liwanag ay may ngiti naman itong binitawan ang kanyang sandata. At habang siya ay mangiyak-ngiyak ay sinubukan naman itong abutin ang kanyang kamay habang nanghihingi ng patawad. Subalit kaagad naman siyang natamaan ng ipinalabas na pag-atake ni El gamit ng kanyang skill kaya tumalsik ang kanyang mga dugo sa paligid. Maya't maya pa habang makikita natin ang pagbangga ng tubig sa isang haligi, makikita na lang natin dito ang nakatusok niyang sandata na mayroon ng maraming biyak.